GS Stories presents The Mafia Boss Obsession, written by Esham. Si Pearl Devena ay galing sa isang simpleng pamilya. Hindi siya mayaman, may kaya lamang sila sa buhay. Kilala siya sa kanilang subdivision bilang isang mahinhin na babae. Maganda at matalino, talented din siya. Masiyahin na babae at palakaibigan. Higit sa lahat, mapagbigay ito at mapagmahal sa pamilya, maging sa ibang tao. Siya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Pinalaki siya ng mga magulang ng tapat at may pananampalataya at takot sa Diyos. "Ma!" Tawag ni Pearl sa kanyang ina na agad namang napatingin sa kanya. Napatigil din ito sa ginagawang pagpapak ng kanilang mga panindang tuyo. Magbabahay-bahay na naman ang kanyang ina mamaya para magbenta ng mga ito. Kahit na pinapatigil na siya ni Pearl, ay ayaw naman nito kaya wala na siyang magagawa. Nakikita niya namang masaya ang kanyang ina kaya masaya na din siya, kaysa naman pigilan ang kasiyahang nararamdaman nito. Nagtatrabaho din ang kuya ni Pearl sa isang kumpanya. Ang ama naman niya ay isang tricycle driver habang ang bunsong kapatid na babae ay nag-aaral naman. Grade 1 na ito. Makulit na bata kaya tuwang-tuwa ang mga tao sa kanya, maging ang mga teacher. Nagmana nito ang ugali ni Pearl, as in magkaugaling magkaugali ang dalawa. "Samahan ko po kayo, ma." Ani Pearl, "Ay naku anak, hindi na kailangan dahil kaya naman ni mama. Saka, day off mo ngayon kaya magpahinga ka na lang. Hindi mo na kailangan pa akong samahan. Saka, sasamahan naman ako ng iyong ama, okay?" Ani ng ina sa marahan na boses. Isa sa magandang katangian ng ina ni Pearl ay ang pagiging mabait nito sa lahat. Ni hindi pa nakita ni Pearl na nagalit ito dahil masyadong mainhin kung magsalita. Ni wala ding issue sa kanilang pamilya. Tahimik at payapa lamang kaya mas gusto ni Pearl na simple lamang ang kanilang pamumuhay. Masayang masaya na siya basta kasama ang mga magulang at mga kapatid. "Sige po ma, basta po ang bilin ko po ha. Huwag po kayo masyadong magpapagod." "Naku, sige po. Kapag si kuya ang nakaalam na nagpapagod kayo, hindi nyo na magagawa ang mga gusto nyo." Kunwaring pananakot ni Pearl. Ngumiti ang ina. Napatitig naman si Pearl sa ina. Hindi niya maiwasan na magandahan at mamangha sa gandang taglay nito. Inosente din ang mukha ng ina. At tanda niya na nagkwento ang kanyang ama sa kanila kung gaano habulin at ligawin ang kanilang ina. Halos wala namang ginagawa pero nakukuha niya ang atensyon ng lahat, lalo na ng mga kalalakihan. Marami ang mayayaman ang nanligaw sa ina, pero wala man lang kahit na isa sa kanila ang nagustuhan ng kanyang ina sa mga yun. At tanging ang kanilang ama lamang ang nakakuha ng atensyon ng kanilang ina. At ayon pa sa kwento ng kanilang ama, ay ito ang first at girlfriend nila ang isa't isa. At first love din. Nakakamangha ang love story ng kanilang mga magulang. Kaya talagang nung nagkwento ang mga ito sa kanilang magkakapatid ay tumaas ang standard ni Pearl pagdating sa pag-ibig. "Tandang-tanda ko pa kung paano ko ligawan ng iyong ama. Ginagawa niya talaga ang lahat. Pinapakita niya sa akin ang lahat. Sobrang baba pa nun ang tingin niya sa sarili niya. Kasi lagi niyang sinasabi na hindi siya kasing yaban ng mga nanliligaw sa akin. Pero wala naman akong pakialam sa estado ng buhay kung siya ang nagpapatibog ng puso ko." Ngiting sabi ng ina na halata sa mukha na parang inaalala nito ang lahat. "Tanging ang iyong ama lamang ang aking naging kasintahan at naging nobyo. Ganon din siya sa akin at kakaiba ang kanyang panliligaw. Masasabi kong parang kagaya nung unang panahon. Gabi-gabi ay palagi niya akong hinaharana habang nasa second floor ako ng kubo. Dahil kubo ang bahay ng inyong lola na hanggang ngayon ay nakatayo pa. Marami kaming alaala doon ng iyong ama." Pagpapatuloy nito, "Paano umamin si Papa, ma?" Tanong ni Pearl. Mas lalo siyang nagiging curious sa pagmamahala ng mga magulang. Matamis lang umiti ang kanyang ina. "Sa pamamagitan ng love letter, umamin ang iyong ama. Inabot niya mismo sa akin habang namumula ang mga pisngi. Akala mo kinikilig eh. Tapos nang sinabi niyang sa bahay ko na basahin, umalis na siya sa harapan ko. Then nung kinagabihan, binasa ko.
At kilig na kilig naman ako, syempre. Mahusay sa mga salita ang inyong ama. Kaya yun din ang naging isang rason bakit mas minahal ko siya. At nang araw din yun, ay nag-message siya sa akin. At doon nagsimula ang lahat. Araw-araw ay may love letter ako natatanggap sa kanya na sulat kamay niya mismo. Kwento ng ina. Namangha pa lalo si Pearl at ang kanyang kuya Pablo. Grabe naman po pala si Papa. Nai-imagine ko siya. Ang cute ng love story niyo, ma. Parang maiiyak na ani ni Pearl. Pagak na natawa ang ina. Hindi din naging madali ang lahat para sa aming dalawa anak. Lalo na at ang inyong ama ay masyadong overthinker. Kung ano-ano ang iniisip kaya dumating yung time na kinausap niya ako ng mabuti. Kung may pag-asa ba daw siya o wala. Dahil kung wala daw, titigil na siya dahil baka raw kawawa siya sa huli. Nagsiselos daw siya sa tuwing may nakakausap ako at nakakasamang ibang lalaki. Mas lalong lumiliit ang tingin niya sa sarili niya kapag may nagiging malapit akong gwapo. O di kaya naman ay mayayaman na lalaki. Kwento pa nito. Ano nangyari sa pag-uusap niyo, ma? Tanong ni Pearl. Nagulat ako, syempre anak. Pero para sa akin, normal lang siguro ang makaramdam ng ganun. Kaya binigyan ko ng assurance ang inyong ama. At inamin ko din sa kanya ang totoo. Na hindi ko naman siya hahayaan na ligawan ako kung walang pag-asa. At kung hindi ko siya gusto. Dahil ang totoo mga anak, ako ang unang nagkagusto sa inyong ama. Sikat kasi yan sa school namin at marami akong naririnig na magaganda tungkol sa kanya. Hindi niya alam na stalker niya ako. Kinikilig na kwento ng ina. Ditong tuwa kayo ma nang malaman yung may gusto pala siya sa'yo. Natatawang ani ni Pearl. Aba, syempre anak. Ikaw ba naman ay gusto din ng taong gusto mo? Sinong hindi matutuwa at kikiligin doon? Sagot ng ina. Anong naging reaksyon niya ma nung umamin ka? Tanong ni Pablo. Dito na lang papa niyo. Hindi makapaniwala. Hindi nga umimi kaya natatawa ko nung makita ang reaksyon niya. Hanggang sa tapikin ko siya sa pisngi at doon lamang nabalik sa realidad. Nagtatatalon at nagsusumigaw sa tuwa. Akala mo sinagot ko na hindi pa naman. Napatingin tuloy sa amin ng iba. Kaya nahiya ako pero nakakakilig pa rin. Ani ng ina. Nai-imagine ko si Papa. Sabi ni Pearl na halata din ang kilig sa mukha. Kaya ang nangyari pagkatapos nun ay hindi na siya kailanman nag-overthink. At agad naman ako nagpaliwanag. Kapag may mga nakikita siya. Saka ako na mismo ang lumalayo kapag may mga lalaking lumalapit sa akin. Alam niyo naman, hindi maiiwasan pa din. Seloso ang papa niyo pero nalulugar niya ang bagay na yon kaya malaki ang paghanga ko sa kanya. Never din niya akong tinaasan ng boses. Kahit na may away kami o misunderstanding. Kagaya ko, hindi din naman ako nagtataas ng boses. Palagi kaming kalmado. Kasi kapag inuna niyo ang galit at emosyon na nararamdaman niyo, parehas kayong masasaktan at may mga bagay na papasok sa isip niyo. Kung simpleng bagay lang ang pinag-aawayan niyo, palagi niyong ayusin agad. Huwag niyong patatagalin pa. Mahabang litanya ng ina, napatango-tango ang magkapatid. Pero ma, tanong ko lang, ano yung pinakamagandang nangyari sa inyo ni Papa? Tanong ni Pearl, ngumiti ang ina. Lahat naman anak ng nangyari sa amin ay magaganda. Pero para sa akin anak, ang pinakamaganda sa lahat ay yung kinasal muna kami bago namin kayo ginawa ng kapatid mo. Pagak na natawa ang ina, na bahagyang namula ang pisngi. Natawa din sina Pablo at Pearl. Dahil ang ama nyo ay may isang salita. Nung kami na ay palagi niyang sinasabi sa akin na nais niya muna kaming ikasal bago kami bumuo ng pamilya. At kailangang handa kami sa lahat ng bagay. Sawa na kami sa buhay namin bago mag-anak. Ani ng ina. Hindi ka nagsisi na kay Papa ka ma? Tanong ni Pablo at bahagyang kunot ang noo. Saan ako magsisisi anak? Tanong ng ina. Natigilan sila. Walang kahit na anong pagsisisi simula nang mahalin ko ang inyong ama. Maraming magagandang bagay ang nangyari sa akin at masasabi kong mas naging masaya ako. Pinakita niya sa akin ang magandang mundo. Hindi man ako nadadala ng inyong ama sa ibang bansa na pangarap ko. Wala na sa akin yun. Dahil nang ikasal kami mga anak, ang tanging naisip ko lang ay yung makasama kayo habang buhay. Yung masaya, payapa, tahimik at puno ng pagmamahalan kasama ninyo. Ngitig sabi ng ina. Totoo talaga ang tadhana na kapag kayo talaga, gusto ko sa lalaki mapapangasawa ko ay kagaya ni tatay. Ani Pearl, bawal pa.
Sabat agad ni Pablo para mapalingon si Pearl sa kanya. Bakit naman kuya? Hindi naman ako masyadong bata. Saka, nasa right age naman na ako. Ani Pearl, hindi minamadali ang pag-aasawa sa mga anak. Kami ng papa niyo, wala namang problema sa amin kung magkaroon kayo ng kasintahan. Pero dapat ay sawa muna kayo sa buhay niyo bilang magkasintahan. Dahil kapag mag-asawa na kayo, marami na kayong responsibilidad. Kasi kami ng papa niyo, 3 taon kaming magkasintahan. At ilang buwan muna ang hinintay namin bago ikasal. Nung nag-propose siya sa akin. Kwento ng ina, napatangu-tangu sila. Ang swerte niyo sa isa't isa ma. Nagpapasalamat ako na kayo ang naging magulang ko. And thank you ma kasi shinare niyo sa amin ang napakagandang love story niyo ni Papa. Ang inyong pagmamahalan na ata ang pinakamasarap pakinggan. At talagang nadala niyo ako sa mga panahong mga dalaga at binata pa kayo. Galing mo magkwento ma. May paghangang ani ni Pearl. Napangiti naman ang ina. Basta mga anak, kapag kayo nagmahal, dapat siya na talaga. Ikaw Pablo. Pumaling ang ina kay Pablo. Po? Tanong nito. Kapag nag-date ka ng isang babae, dahil hindi lamang hanggang date not fun lang, dapat for lifetime na. Dapat ay siya na talaga ang nais mo habang buhay. Ang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Makikita at naiisip mo na agad ang future niyong dalawa. Ani ng ina. Noted po ma. Magalang na ani to. Paano mo ba masasabi at malalaman ma kung siya na talaga ang taong para sa'yo? Nagtatakang tanong ni Pearl habang punot ang noo. Ngumiti ang ina at bigla na lamang may naalala kung paano niyang nalaman na ang ama ng mga ito ang pinakamakakasama niya habang buhay. Gaya ng sabi ko anak, nakikita at naiisip mo na agad ang future niyong dalawa. Kapag nangyari yun, unang tingin mo pa lang sa kanya. Kapag may naisip ka na agad ay siya na talaga yun. Ani ng ina. Pero para sa akin lang naman yun anak. May kanya-kanya naman tayong paniniwala at opinyon. Base na din sa experience ko kasi ganun ako sa papa nyo. Nung unang kita ako pa lang sa kanya dun sa gym, tila nag-slow muna ang paligid. Habang malakas ang pintig ng puso at nakatitig ako sa kanya. Marami na agad pumapasok sa isip ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sinabi ko sa sarili ko na siya ang lalaking nais ko habang buhay. Kahit na hindi naman ako sure kung ako din ba. Natatawang sabi ng ina. Habang patuloy ang kanilang ina sa pagkukwento at pagbibigay din ng mga paalala sa kanilang magkapatid. Hindi nila alam na nakikinig pala sa isang gilid ang kanilang ama na may ngiti sa labi at bumabalik ang alaala sa lahat kung paano sila nagsimula ng asawa. Hindi naman natin madali sabihin ang lahat dahil may times talagang parehas kaming umiiyak ng papa niyo dahil sa hirap. Lalo na nung nagkasakit ka Pearl. Hindi naman namin alam kung saan kami kukuha ng pera para mapaggamot ka. Pero dahil hindi kami naghiwalay dalawa ng papa niyo, bagkus ay nagtulungan kami. Nakaya namin dahil yun ang dapat. Hindi pwedeng kapag may pagsubok na dadating ay bigla na lamang mawawala ang isa. Iiwanan ng isa na naghihirap. Hindi ganun ang pagmamahal anak. Lalo na kung nagsumpaan kayo sa harapan ng Diyos. Para malagpasan ang pagsubok at problema, dapat ay magkasama at hawak kamay niyong haharapin ang bagay na yon. Ngiting sabi nito. Lumabas naman si Eduardo sa kanyang pinagtataguan. Ang ama ni na Pablo at Pearl. Maria naman ang pangalan ng kanilang ina. Maria Romana. Napakagandang pangalan na bagay din sa kanyang ina. Dahil nung nagpakasal ako sa inyong ina, nangako ko sa sarili kong hindi ko siya iiwan at hindi ko ipaparanas ang hirap sa kanya na hindi ko man natupad nung una pero ngayon ay hindi ko nahahayaan na mangyari pa. Ani Edgardo para mapalingon sa kanya ang mag-iina. Kanina pa nakikinig si Papa. Join ka na dito pa. Ang dami ng kwento ni Mama sa inyo at sana all na lang talaga. Ani Pearl. Umupo si Edgardo sa tabi ng kanyang asawa nang umiti sa kanya. Nangitian silang dalawa. Natutuwa ko na nalaman niyo kung paano nagsimula ang pagmamahalan namin ng inyong ina. Kaya sana ay dumating ang mga taong nararapat para sa inyong dalawa. At pagdating sa pag-ibig, palagi niyong tandaan na hindi mahirap at hindi madali kapag nasa isang relasyon ka. Palagi niyong iisipin mabuti ang bawat desisyong gagawin niyo. At palagi niyong i-consider ang mararamdaman ng partner niyo. Ani Edgardo sa mga anak na napatangu-tangu sa kanya. Yan ba ang sekreto niyo ni Mama, Pa?
Kaya tumagal kayo ng halos 1 dekada? Tanong ni Pearl. Nilingon ni Edgardo ang asawang nakatingin sa kanya na may ngiti sa labi. Namungay ang kanyang mga mata at parang naging dalaga at binata ulit sila. Isa lang naman ang sikreto para magtagal ang pagmamahalan, anak. Kailangan magtiwala sa partner. Iyon ang pinaka-importante sa lahat. Dahil kapag may tiwala ka sa partner mo, hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano habang nasa malayo siya. O kaya naman ay hindi kayo magkasama. Panatag ang loob mo. Kampante ang puso mo kasi naniniwala kang di ka niya sasaktan. O kaya naman ay wala siyang gagawing masama na ikakasakit mo. Ani ng ama. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Nagtatawanan na sila dahil sa mga naging katatawanan nangyari sa mga magulang. Nakatitig si Pearl sa ama at ina at masayang nagkukurutan. May kung ano sa paraan ng titig niya habang masaya ang puso. Seeing her parents like this makes her heart melt and calm. Sobrang swerte talaga nila magkakapatid dahil ito ang kanilang mga magulang. Dahil biruin mo, hindi sila mayaman. May kaya lang at naranasan din naman ng mga magulang nila ang paghihirap sa kanila ng mga bata pa sila. Pero tingnan nyo naman ngayon, nagpapatuloy pa din at nagiging mas maayos ang buhay. Nakakatuwa lamang dahil nalampasan nga talaga ng mga ito ang pagsubok na magkasama. At may trust din sila sa isa't isa. Samantala, sa kabilang banda naman ay nakangiti ang isang lalaking nagngangalang Jairo. Si Jairo Lovito, isang mafia. Hindi lamang siya basta dahil isa siyang boss ng kanilang grupo. Siya ang pinakamakapangyarihan at may kontrol ng lahat. Hawak niya sa leeg ang kanyang mga tauhan. Para sa kanya ay alipin niya lamang ang mga ito at walang makakapantay sa kanya. Nakakatakot siya dahil sa walang emosyon niyang muka. Maging sa boss at higit sa lahat ay wala itong awang pumapatay ng mga taong hindi niya gusto at may kasalanan sa kanya. Ganun siya ka-heartless. Pero ang nakakatakot na mafia boss ay obses ito sa isang babae na sa tuwing nakikita niya ito ay napapangiti si Jairo. Nagbabago ang ekspresyon ng kanyang muka at ang babaeng ito lamang ang nagpapalambot sa kanyang matigas at batong puso. Hindi niya alam kung saan, paano at kailan nagsimula ang pagmamahal niya sa babae. Pero isa lamang ang nais niyang malaman ng lahat, na sa kanya ito at pagmamay-ari niya. Papatayin niya ang lahat ng taong nagnanais na umagaw nito sa kanya. Kahit na hindi naman talaga niya pagmamay-ari ang babaeng wala naman masyadong alam tungkol sa kanya. Sigurado ka ba na ikaw talaga ang papalit sa akin bilang CEO ng ating kumpanya? Nakakapanibago. Ani ni Leo na nagtataka ang mukha. Kunot ang noo. Nagulat siya nang malaman na nais ni Jiro na maging CEO ng kanilang kumpanya. Gayong wala naman itong interes doon dahil may sariling business at mundo ang lalaki. Hindi naman ako nagbibiro kaya seryoso ako. Kaya sigasuin mo na ang lahat upang ako na ang maging CEO. Utos ni Jiro. Pinagmasdan ni Leo si Jairo. Pinakiramdaman niya ito at pilit na inaalam kung ano ang dahilan kung bakit mas nais nito ito. Pero naniniwala naman si Leo na walang gagawing hindi maganda si Jairo, lalo na at malaki ang tiwala niya dito. Naniniwala siyang hindi nito ipapahamak ang kanilang kumpanya. Kamag-alala, wala akong binabalak. Ani Jairo nang mapansing kinakalati siya ng kapatid. 3 silang magkakapatid at ang bunso ay babae, Marte, napakamaldita at bossy. Kung paano ay naroon ng babaeng nagugustuhan niya. Obses na obses siya, hindi naman siya gusto. Imposibleng ikaw ang tipo ni Pearl. I know her. Ani Eliza, nakakapasok pa lang ng opisina ni Jairo. Padabog itong umupo sa sofa. Bahagyang tumalbog pa. Itinaas ang paa sa lamesa. Feel at office lang ang datingan. Pearl? Divena? Nagtatakang tanong ni Leo. Iisa lang naman ang Pearl na empleyado mo kuya, kaya nga siya. Pabalang na sagot ni Eliza. Pabilis na humarap si Leo kay Jairo na wala namang emosyon na mukha. Binabalaan na kita, Jairo. Huwag ko lang malaman na may ginagawa kang hindi maganda kay Pearl. Hindi, galawin mo na ang lahat ng babae, wag lang si Pearl. Ani Leo, mariin ang boses. Napangisi naman si Jairo. Paano ko magagawang sakta ng babaeng minamahal ko? I want to be CEO para mabantayan ko siya. That's my reason. Ani Jairo. Napahalakak naman si Eliza. Masyado kasing tinamaan kay Pearl, Kuya Leo. Kaya pagbigyan mo na siya sa nais niya.
Minsan lang mag-request ang isang gyro dahil kapag may nais siya, may paraan. Kaya himala, di ba? Ani Eliza na makasampang asar sa boses. Sinamaan siya ng tingin ni Gyro pero minisihan niya lang ito. Hindi siya natatakot sa kahit na sino sa kanyang dalawang kuya. Duh, she's maldita. I'm just saying, Gyro, dahil ako mismo ang makakalaban mo. Pagbabanta ni Leo, pagak na natawa si Gyro. Pero wag naman sanang maging kalaban mo ako pagdating sa puso niya. Dahil hindi talaga kita aatrasan kuya. Wala akong pakialam kahit nakapatid pa kita kung siya naman ang pinag-uusapan dito. Ngising sabi ni Gyro. Napahalakhak naman si Eliza. Natutuwa siya sa nangyayari sa pagitan ng dalawang kanyang kuya. Si Leo naman ay hindi natutuwa. Bagkus ay inis ang kanyang nararamdaman. Hindi ko akalain na isang babae lang pala ang magiging dahilan para mag-away kayong dalawa. Kung gusto niyo talaga parehas, may the best man win na lang. Singit ni Eliza. Nagkatitigan sina Gyro at Leo. Seryoso ang mukha ni Leo habang nakangisi naman si Gyro. Hindi talaga siya magpapatalo kung sakaling may gusto nga talaga si Leo kay Pearl. Matagal nang may gusto si Gyro kay Pearl. Ngunit si Gyro lamang nakakaalam ng bagay na yon. Simula nung makilala niya si Pearl ng mga bata pa sila dahil minsan nang dinala ito ng ina ni Pearl sa kanilang mansyon dahil naging kasambahay iyon. At doon ay nagsimula ang pagmamahal niya sa babae. Hindi niya alam kung bakit nahulog siya agad. Kung bakit kahit na malayo ay mahal niya pa din si Eliza. Gagawin niya ang lahat para mahalin din siya ng babaeng mahal. Hindi mo pa din pala tinitigilan ng babaeng yun kuya. Hindi ka naman sure kung gusto ka din. Ani Eliza. Kaya nga gagawa ko ng paraan para magustuhan niya ako . Sagot ni Gyro. Napailing si Eliza. Talagang natamaan nga si Gyro. Lakas mo kuya no. Hindi ko akalain na magkakaganyan ka dahil lamang sa isang babae. Ani Eliza. Napangiti si Gyro at sumandal sa kanyang swivel chair. Pumasok sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ni Pearl. Gusto niya talaga kapag masaya ito dahil masaya din ang puso niya. Pero mas gusto niya kung siya ang dahilan ng pagngiti ni Pearl. Gusto niyang siya ang gagawa ng paraan para mapasaya ito. Mas mabuti nang may ginagawa ko kaysa sa wala Eliza. Dahil kapag wala akong ginawa, magsisisi lamang ako. Ani Gyro. Paano kung hindi ka talaga niya magustuhan? Huwag mong sabihing ipipilit mo pa din ang sarili mo sa kanya. Wala sa pamilya natin ang nagmamakaawa sa isang babae, sa isang tao. Lalo na at wala sa atin ang naghahabol sa taong hindi naman tayo mahal. Ani Eliza. Napahalakhak si Gyro para kumunot ang noo ni Eliza. Hindi ko naman nakakalimutan yan ni Eliza. Pero mukhang hindi ko masusunod yan dahil pagdating sa kanya, handa akong maghabol. Handa akong umiyak. Handa akong luhuran siya. Ganun ko siya kamahal. Handa din akong ibigay ang lahat basta mapasakin lang siya. Kung kinakailangan kong iwanan ng pagiging mafia ko, gagawin ko. Gagawin ko talaga kapag nasa sa akin na siya. Dahil ayaw kong bigyan siya ng magulong buhay. Hindi niya deserve yun. Ani Gyro, sakang umiti. May kinanggi ng mga mata habang nagsasalita siya. Natigilan si Eliza. Napatingin siya kay Leo na nakatingin kay Gyro. Pilit niyang binabasa ang kapatid. Sa nakikita ni Eliza kay Gyro ay mukhang mahal nga talaga niya si Pearl. Sa mga sinasabi pa lang nito ay hindi na siya makapaniwala. Sobrang ma-pride pa naman si Gyro. Kaya napapailing na lamang siya. Kilala ni Eliza si Pearl dahil minsan na silang nagkita at minsan na rin silang nagkausap. Masasabi niyang may kakaiba talaga kay Pearl. Hindi na siya magtataka kung ano ang nagustuhan ni Gyro sa babae. Di naman kasi ito magugustuhan na lamang basta. Sa dami ng mga babaeng nagnanais sa kanya ay kay Pearl lamang siya nabaliw. Tandaan mo lang Gyro, na oras na may gawin kang hindi maganda, wala na akong pakialam kahit na magkamatayan tayong dalawa. Ani Leo, hindi ako papalag sa'yo kung sasaktan ko man siya. Pero sa akin siya Leo, kaya lumayo-layo ka na. Missing ani Gyro. Yun na, I'm just saying. Hindi ko naman gusto. Concern lang ako dahil empleyado ko Gyro. Lalo na at kilala ko din si Pearl, kaya pinoprotektahan ko lang siya. Ani Leo, no need for that. Dahil ako ang gagawa ng bagay na yun kuya. Ani to, that's good din. Nakabantay pa din ako kahit papaano. Kaya umayos ka. Kapag may ginawa kang hindi maganda, hindi ako magdadalawang isip na isumbong ka kay dad at ma'am. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Ani Leo,
Napatitig si Gyro sa kapatid. Kinatatakutan nila ang kanilang mga magulang dahil mas nakakatakot pa ang mga ito kaysa sa kanila. At pagdating sa babae ay gusto ng mga itong seryoso sina Gyro at Leo na hindi laro ang pagmamahal. Responsable ang kanilang mga magulang lalo na ang kanilang ina na maraming pananaw sa buhay. Isa din kung bakit hindi magagawang saktan at lokohin ni Gyro si Pearl ay dahil sa kanyang ina. Nakita niya kung paano sila mahalin at protektahan ng magkakapatid. Gagawin talaga ang lahat at huwag lamang silang masaktan. Idagdag pa si Eliza. Iniisip kasi ni Gyro na kung mananakit siya ng babae, ay parang sinaktan niya din ang kanyang kapatid. Iniisip niya din na kapag ginawa niya yun, ay paano kung kay Eliza mangyari? Eh di masasaktan siya at magagalit. Totoo ang pagmamahal ko kay Pearl at hindi ko naman kayo pilit na paniwalaan yun. Ang akin lang, huwag niyo akong pakialam sa mga ginagawa ko. Hindi ko ipapahamak si Pearl kaya huwag ka mag-alala kuya. Akong bahala sa babaeng mahal ko. Ani Jiro. Napatango na lamang si Leo. Nag-order sila ng kanilang makakain. Pagkatapos ay kumain silang nagtatawanan. Ito ang bonding nila kapag magkakasama. Umuwi sila pagkatapos. Naabutan nila ang mga magulang sa sala na hinalikan lamang nila sa mga pisngi saka tumaas na sa kanika nilang mga silid. Agad namang napaupo si Gyro sa sofa at napabuntong hininga. May problema ka ba anak? Masyado atang malalim ang paghinga mo. Tanong ng ina. Napaayos si Gyro ng pagkakaupo. Ma'am, tanda mo ba si Pearl? Yung anak ni Manang Iskala? Tanong ni Gyra sa kangumiti. Napakunot ang noo ng ina. Anong meron sa kanya anak? Nagtatakang tanong ng ina. Napangiti naman si Gyro habang nakatingin sa kung saan. Kumikinang ang mga mata sa saya. I love her mom. Pag-amin ni Gyro, natigilan ng ina. Napatitig ito sa anak at pinagmasdan nitong mabuti. Paano mo naman nasabi anak na talagang mahal mo siya? Nakakapag-usap ba kayong dalawa? Tanong ng ina. Napanguso naman si Gyro. Kailangan bang ganun ma? Para masabi mong mahal mo talaga ang isang tao? Hindi po ba sapat na mahal ko talaga siya? Hindi ko po kasi alam kung saan at kailan nagsimula. Basta kusa ko pong naramdaman. Ayaw ko namang itanggi ma'am. Ani Gyro sa kangumiti. Ngumiti din ang kanyang ina at saka siya mas nilapitan pa. Hinaplos nito ang kanyang noo na akala mo ay bumalik sa pagkabata si Gyro. Para naman siyang hinihele sa haplos ng ina. Ang anak ko nagmamahal na. Wala man lang kaalam-alam ang mama na ang babaeng mahal niya ay kilala na pala. Pang-asar ng ina. Wala akong problema anak kung sino man ang babaeng mamahalin mo. Basta ang sa akin lang ay mahal ka din niya at hindi ka nasasaktan at ganon ka din sa kanya. At si Pearl, kilala ko siya simula bata pa lang. Naging scholar ng ating pamilya kaya alam ko kung gaano siya mapagmahal sa kanilang mga magulang. Maganda at masipag, magalang, mabait, marespeto at matulungin sa kapwa. Kaya talagang siya ang nararapat sa iyo. At ang babaeng nais ko para sa iyo. Napapikit na si Gyro. Ini-imagine niya ang mukha ng babaeng mahal at kapag mag-asawa na silang dalawa. Hindi na ako makapaghintay pa ma na makuha ang kanyang puso. Matagal ko na siyang inaasam. Pinagmamasdan sa malayo. Ani Gyro. Bakit hindi ka magtapat sa kanya anak ng nararamdaman mo? Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Baka magsisi ka sa huli dahil pinatagal mo pa. Baka maunahan ka din ng iba. Ani ng ina. Ngumuso naman si Gyro. Sakit naman nun ma'am. Hindi ko kaya. Selos na nga ako kapag may lumalapit sa kanyang mga lalaki. Ani Gyro. Wala ka namang karapatan anak. Ani ng ina para mas lalong tumulis ang nguso ni Gyro. Pagak namang natawa ang ina. Ma'am, grabe ka naman sa akin. Masyado mong sinasaktan ang puso ko. Emote ni Gyro. Biro lang naman anak. Masyado man namang sineseryoso. Ang masasabi ko lang ay umamin ka na habang maaga pa. At baka mahuli ka dyan. Ani ng ina ni Gyro at napatango naman siya. Oo ma'am, aamin din ako sa kanya. At magmula bukas, gagalaw na din ako. Ani Gyro. Maraming payo ang ibinigay ng kanyang ina sa kanya na tinatak naman ni Gyro sa kanyang isipan. Nakangiti siyang natulog habang payapa ang kanyang puso. May plano na sa kanyang isipan. Magiging CEO din naman siya bukas, kaya doon na siya agad magsisimula.
Maagang nagising si Jairo. Excited siya sa pagpasok sa kanilang kumpanya. Ang kanyang kuya Leo naman ay ang kumpanya ng kanilang ama ang hahawakan. Pogi natin ngayon kuya, ang bango pa. Ganyan siguro kapag in love. Sabi ni Eliza nang bumaba ng hagdan, naka-shorts na maong at sando. Kaya kitang-kita ang makinis na kutis at maputing balat nito. Siyempre naman, ganito ka din kapag nagmahal ka na. Ani Jairo, ibang-iba ang itsura mo kuya. Kaya parang hindi ikaw. Hindi ka naman ganyan mag-ayos eh. Puna ni Eliza at saka siya umupo na. Masanay ka na. Dahil mukhang ganito araw-araw magiging ayos ko. Magiging gwapo lang ako sa kanyang mga paningin. Ani Jairo. Napailing si Eliza habang may maliit na ngiti sa labi. Mukha nga, masyado nang tinamaan ni Cupid ang puso mo at nababaliw ka na ngayon sa isang babae. Hay nako kuya, sana di ka umiyak sa huli. Tatawanan na lang talaga kita. Ani Eliza. Supladong napairap naman si Jairo. Masyado ka namang bitter. Ngayon pa nga lang ako gagalaw. Ani Jairo, nagsasabi lang naman ako. Pero isa lang paalala ko kuya. Huwag mo siyang sakalin. Dahil isa sa mga ayaw namin mga babae ang sinasakal kami ng mga lalaki. Suportahan mo siya sa mga bagay na nais niya. Dahil kapag hindi, ewan ko na lang sa'yo kuya. Ani pa ni Eliza. Huwag kang mangaral dyan. Dahil ako nang bahala sa ganyan. I'm obsessed with her pero hindi ko naman hahayaan na masakal siya sa akin. Ani Jairo. Mabuti naman kung ganun kuya. Kasi isa sa nagiging sanhi na paghihiwalayan ng isang magkarelasyon. Nagpapaalala lang naman ako. Ani Eliza. Thanks for that sis. I'll always take note of that. Ako nang bahala. Ani Jairo. Bumaba naman si Leo na bagong ligo at maayos din ang bihis. Gwapong-gwapo ito sa kanyang itsura. Amoy na amoy din ang kanyang panlalaking pabango. Sabay ba kayo pupuntang kumpanya? Tanong ni Eliza na kumakain na ngayon. Yes, kailangan ko siyang maipakilala sa lahat ng naroon. Para naman alam ng mga ito at hindi magtaka. Sagot ni Leo. Kumain ka na muna kuya. Aya ni Eliza na tinanguan ni Leo at saka siya umupo sa isang upuan. Nagsimula silang kumain tatlo. Casual lamang ang pinag-uusapan at si Eliza ang madalas na nagsasalita. Nasaan pala si ma'am? Tanong ni Leo. Nasa garden si ma'am. Dinidiligan niya yung mga bulaklak niya. Saka kinukuha na ng litrato. Sagot ni Eliza. Napailing si Leo habang may maliit na ngiti sa labi. Siguro, bulaklak na lang ang regalo natin kay ma'am sa birthday niya. Mas matutuwa pa yun kaysa sa handaan siya. Ani Leo. Napatigil sina Jairo at Eliza sa pagkain. Mas maputi pa nga siguro kuya. At mahilig si ma'am sa mga ganon. I'm sure na matutuwa siya. Ani Eliza. Kaya nga. Sabi naman ni Jairo. Nalalapit na ang karawan ng kanyang ina. Next week na ito at balak nilang handaan pero ayaw naman ng kanilang ina ng ganon. Biglang naisip ni Leo na regaluhan na lamang ng mga bulaklak na ilalagay sa garden nito. Mahilig kasi ang kanilang ina sa mga magagandang bulaklak. Talagang alagang-alaga ang mga nasa garden niya. Wala naman tayong surprise sa kanya maliban sa mga bulaklak kuya. Mas maganda if tuloy natin yung unang plan natin para naman ma-enjoy at maging happy si ma'am. Kasi parang boring naman kapag ganun lang. Suwestyon ni Eliza. Okay naman. Mas maganda nga kung gagawin pa din natin ang unang plan. Ani Leo. Napatango naman si Eliza at kumain na ulit sila. Pagkatapos nilang kumain ay may kanya-kanya na silang ginawa. Inayos muna ni Jairo ang kanyang sarili. Nagpabango siya ulit para naman mabango siya sa pang-amoy ng dalaga. Magkasabay sila ni Leo sa pag-alis pero magkaiba sila ng sasakyan. May mga sari-sarili silang dala. Naunang nakapunta si Jairo sa kumpanya. Pumasok din naman agad si Leo nang tumapat na din siya sa building. Agad siyang pinapasok ng guard sa loob at maging si Jairo dahil kilala naman ito. Dahil sa atensyon na nakuha ni Jairo ay halos hindi na napansin ng mga empleyado si Leo na pumasok dahil tutok ang kanilang paningin kay Jairo na may ngiti sa labi. Nagbubulungan din ang mga ito. Siya yung kapatid ni Sir, di ba? Ang gwapo niya naman. Oo nga, shit. Nakakalaglag pa nga. Gwapo sila magkapatid. Pero mas gwapo siya kasi nakangiti siya. Ang sungit kasi ni Sir eh. May kasintahan kaya siya? Anong ginagawa niya dito? OMG, baka may papalit na sa boss natin. Baka nga, kasi bulungan sa isang kumpanya na
Nandun daw si Sir Leo. Samot-saring bulungan ang namayani sa paligid at narinig naman yon ni Jairo na nakangiti lamang. Narinig din ni Leo na seryoso lang ang muka. Napahinga si Leo ng marahan at saka siya pumunta sa gitna. Wala pa dapat siyang balak na ipakilala ang kapatid bilang bagong boss ng mga ito. Pero mukhang no choice na siya at nagtataka na ang lahat. Maya-maya pa sana. Natahimik naman ang lahat nang makita na si Leo sa gitna. Good morning everyone. Pagbati muna ni Leo sa lahat at saka niya tiningnan ang mga ito. Today, I'd like to introduce your new boss here in the company. Alam kong lingid sa inyong kaalaman na sa ibang kumpanya na ako magiging boss at mamamahala. Dito sa kumpanyang to ay ang aking kapatid na ang inyong magiging amo. Ani Leo. Nais man nilang magbulungan pero napatigil sila, lalo na at seryoso si Leo. Everyone, please meet my brother, Jairo Levito. Pakilala ni Leo sa kapatid na si Jairo na lumapit sa kanya. Napangiti ito sa lahat. Good morning everyone. Nice to meet you all here. And be nice on me because I'll be nice. May crush kasi ako dito Ani Jairo sa kapagak na natawa. Mas lalong naging tahimik ang lahat kahit na may katanungan sa kanilang isipan kung sino ang tinutukoy ni Jairo. Kung seryoso ba sa sinabi o hindi. Be nice to him. Kung gano'n niyo ako tinrato at respetuhin, ganun din ang gawin niyo sa kanya bilang bagong amo niyo. Naintindihan niyo ba? Ani Leo. Habang nagsasalita si Leo ay may isang taong bahagyang malungkot dahil sa pag-alis nila. Si Pearl, dahil naging malapit na kasi ito kay Leo kahit na may pagkamasungit ito. Crush niya din ng kaunti si Leo, pero crush lang naman, hanggang dun lamang. Humahanga lang siya dito dahil sa galing nito bilang amo at sa angking talino nito. Hindi naman malalim ang kanyang nararamdaman sa amo. Naging seryoso ang mukha ni Jairo nang makita si Pearl na nakatitig kay Leo. Hindi niya alam kung anong nararamdaman pero hindi siya natutuwa. May konting selo siyang nadadama, lalo na makita ang bahagyang malungkot ang mukha nito. Napatingin si Pearl sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang reaksyon si Pearl na nakatitig sa kanya. Bakit kaya nakatitig sa akin ang lalaking to? Tanong ni Pearl sa kanyang isipan. Nagkatitigan pa sila ng kaunti hanggang sa si Pearl na mismo ang umiwas. Naglakad na siya para bumalik sa kanyang ginagawa. Siya ang nag-a-assist ng mga sales nila at kung ano ang pwede nilang i-promote na mga product. Siya ang naka-assign sa kanilang marketing kung saan sila ang minsang nagpapadala sa ibang kumpanya upang makipag-business partner. Pero mismong ibang mga kumpanya na ang nagkukusang lumapit sa kanila. Pearl, tawag ka ni Sir Leo. Punta ka daw sa office. Ani Hayes, napatigil naman si Pearl sa kanyang ginagawa at napalingon dito. Bakit daw? Tanong niya. Hindi ko alam Basta pumunta ka daw. Sagot ni Hayes. Tumango naman si Pearl kaya tumayo na siya. Naglakad papunta sa office ni Sir Leo. Kumatok siya at nang marinig ang hudyat nitong pumasok ay kanya na itong ginawa. Good morning po sir. Magalang na pagbati ni Pearl sa mga ito. Pansin niya naman ang kakaibang titig ni Jairo sa kanya pero hindi niya na ito binigyan ng pansin. Tutok lamang siya kay Leo na nakatingin sa kanya. Pinapatawag niyo daw po ako sir. Bakit po? Tanong ni Pearl. Have a seat first, Pearl. May kailangan na ako sabihin. Ani Leo na sinunod naman ni Pearl ang kanyang utos. Umayos naman si Leo sa kanyang pagkakaupo sa swivel chair. Tumikim din siya ng bahagya. Pearl, this is Jairo, my brother. Pakilala na naman ni Leo kay Jairo, kaya napatingin si Pearl dito. Ayaw niya namang maging bastos. Nice to meet you po, sir. Magalang na ani to. Siya ang magiging bagong boss niyo. At ikaw naman, I'll promote you as his secretary. Bago ako tuluyang lumipat sa ibang kumpanya. Sabi ni Leo. Natigilan si Pearl saglit. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi. Napatitig siya kay Jairo na seryoso ang muka. Hindi naman po kailangan sir. Ayos naman po ako sa trabahong ginagampanan ko dito. Wala naman po akong hinahangad na iba pang trabaho na gagampanan dito. Sabi ni Pearl para mapatingin si Leo kay Jairo. Napaiwas naman ang tingin si Jairo na pinasadahan ng mga daliri ang buhok. Okay Pearl, thank you pero sana pag-isipan mo muna ang offer ko sa'yo dahil malaking opportunity din to para sa'yo. Ani Leo. Napatango naman siya. Thank you so much sa offer sir. Pero hindi na po magbabago ang isip ko. Siguro sa iba na lang po. Ani Pearl na may galang sa boses.
Nagpaalam na siya. Bahagyang yumukod para magbigay galang sa dalawa. Sinundan ni Jairo at Leo si Pearl hanggang sa mawala sa kanilang mga paningin. Hindi ko siya kayang pilitin kung ayaw niyo talaga, Jairo. Ginawa ko naman ang kailangan. At gaya ng sabi ko sa'yo, nung una pa lang ay ibang babae si Pearl. Hindi mo agad siya mapapapayag ng ganun lamang. Kaya ikaw nang bahala kung paano mo makukuha ang loob niya at kung paano ka makakalapit sa kanya. Marahang ani ni Leo. Hindi naman umimik si Jairo at nakatingin lamang sa pinto na pinaglabasan ni Pearl. Malalim ang kanyang iniisip. Ako nang bahala sa kanya. Salamat sa tulong pero sana huwag ka muna pumunta dito. Iba ang tingin ng babaeng minamahal ko sa'yo. Ani Jairo, sa kanya hinarap si Leo na pagak na natawa at saka napailing. Tumayo si Leo. Nakangisi na siya nito. Another information. May gusto sa akin si Pearl. Ani Leo bago siya umalis. Inis namang napadaig si Jairo na naging masama ang tingin na nakatingin. Walang ginawa si Jairo sa kanyang bagong opisina. Hindi siya mapakali. Malalim lamang ang kanyang iniisip hanggang sa napagdesisyonan na lamang na lumabas. Naabutan niya ang lahat na may kanya-kanyang ginagawa. Hinanap agad ng kanyang mga paningin si Pearl na hindi naman mahirap mahanap dahil nag-iisa ito sa isang silid kung saan pintana lamang harang sa gilid. Seryoso ang mukha habang nagtitipa sa laptop nito. Napansin naman siya ng ibang mga empleyado kaya nakatingin naman ang mga ito sa kanya. Nagsimula na namang magbulungan ang mga ito. Did you eat, guys? Tanong ni Jairo sa mga ito. Walang sumagot sa kanya. Marahil ay nahihiya pa. Napahinga ng malalim si Jairo. Guys, don't be too formal for me. Maging casual lang kayo sa akin at huwag kayo mahiya. Hindi naman ako nangangagat. Pero iba pagdating sa kanya. Ani Jairo, sa kapagak na natawa, maging nangilan. Grabe ka naman pala, sir. Akala ko naman nakakatakot siya. Hindi pala. Parang masayang kabanding si sir, no? True. Mukha nga Kita mo naman. Nako, mukhang magkakasundo natin si sir. Hindi ko dyan nagkakamali. Nangangagat daw si sir, oh. Natatawa na lamang si Jairo hanggang sa naging close niya agad ang mga ito. Natutuwa siyang kausap ni Jairo ang mga ito. Napansin naman ni Pearl na parang may ibang nangyayari sa labas. Kaya naman napatingin siya roon at gano'n na lamang ang pagkakakunot ng kanyang noo nang makitang nagkakaroon ng kasiyahan at katuwaan. Hindi din naman inaasahan ni Pearl na mapapatingin si Jairo sa kanya. At kaninang ngiti ay bigla na lamang nabura. Bumalik naman si Pearl sa kanyang ginagawa at hindi na pinansin pa si Jairo. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang kabog ng kanyang puso sa tuwing magtatama ang mga mata nila. May iba siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag pero para sa kanya ay ayaw niya nang maramdaman ang bagay na yun. Dahil gano'n ang nararamdaman niya nang magustuhan niya si Leo. Pero kakaiba ngayon. Kaysa noon kaya natatakot siyang malaman ng buo kung ano ang totoo. Hindi siya naniniwala sa love at first sight. Pero mukhang ngayon ay naniniwala na siya. Magdamag si Pearl sa kanyang office. Tinatapos niya ang kanyang dapat tapusin. Halos hindi siya lumabas at ang kanyang kinakain ay ang mga binili sa labas. Nung sumapit ang tanghali, ay pumasok si Jel sa kanyang opisina. Ante! Masyado ka namang subsub sa trabaho mo. Pagkain mo pala pinabibigay ni sir. Hindi ka daw kasi lumalabas ng office mo. Saka, punta ka daw mamaya sa office Ani Jel, saka inilapag ang paper bag sa table ni Pearl. Makdo ito. Napatingin naman si Pearl doon, kunot ang kanyang noo. Para saan naman ang pagkain na yan? Tanong niya. Pinapabigay ni sir. Ay ewan ko, pichika pala ako sa'yo. Ani Jel, at saka umupo sa isang upuan. Oh, ano naman yung chika mo? Tanong ni Pearl. Te, alam mo ba kanina pinagmamasdan ko si sir? Tapos, napapansin kong madalas siyang tumitingin dito sa pwesto mo. Hindi ko alam kung bakit pero iba yun Legit talaga. Kakaiba yung tingin niya sa'yo. May something sa mga mata niya pero ikaw, busy ka lang. Hindi ka naman lumilingon. Hindi kaya nagugustuhan ka na agad ni sir? Tanong ni Jel sa ngumiti. Napailing naman si Pearl. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Hindi yan Masyado namang mabilis. Saka malay mo, nagtataka lang at bakit hindi ako lumalabas. Ani naman ni Pearl. Kahit na alam din talaga niya na may kakaiba sa kanilang bagong boss. Ayaw naman kasi mag-assume ni Pearl. Gaga ka! Hindi ganun ang isang lalaki kung mababaw lamang. Hala, basta, malakas ang pakiramdam ko at paninindigan ko to. Kapag araw-araw may pinapadala si sir na pagkain sa'yo,
Naku, alam na this. Hindi na ako magtataka kung ikaw yung crush na sinasabi niya. Ani ni Jill. Siyempre, bibigyan na din ng iba. Huwag kang masyadong issue dyan. Pati ba naman ang boss natin eh. Ani Pearl, pabirong napairap na lamang si Jill. Huwag kang manhid dyan. Alam kong masyado ka mapag-observe na babae. Kaya, huwag ako Pearl no? Saka, ikaw lang ang pinadalhan ni Sir ng McDo. Narinig ko talaga siyang may kausap. Ani Jill, natinggilan naman si Pearl. Napatingin siya kay Jill na may malawak na ngiti. Halatang nangaasar ito. Oh, natigilan ka no? Sabi ko sa'yo eh. Hala basta, isipin mo mabuti. Huwag kang maghid. Ani Jill. Kung ano-ano ang sinasabi ni Jill kay Pearl pero puro lamang ito mga observe niya at napapansin niya. Wala namang iba. Si Pearl naman ay hindi alam ang sasabihin pero lumalagabog ang kanyang puso. Samantala, pinagmamasdan naman silang dalawa ni Gyro sa hindi kalayuan. Kunot ang noo at nagtataka sa pinag-uusapan ng dalawa. Pero napapangiti na lamang siya. Masaya siyang nakikitang nakangiti ang babaeng mahal. Nung sumapit ang gabi, maagang pinauwi ni Gyro ang mga empleyado para makapagpahinga naman. Pero ang totoo ay nais niyang masolo si Pearl na binabantayan niya ang bawat kilos. Bye po sir! Bye sir! Ingat po, thank you po ulit! Mahal na agad kita sir! Akin ka na lang sir! Ingat po kayo sa pag-uwi at sa pagmamaneho. Dahan-dahan lang po dahil papakasalan ko pa kayo. Ngiting ani ni Jill na may landi pa sa boses. Nagpabebe pa siya. Pero joke lang yun. Nais niya lang namang asarin si Pearl at malaman ang reaksyon nito. Natingilan si Pearl nang marinig yun. Pagkak namang natatawa si Gyro nang tumingin siya kay Jill na nagpapabebe. May paghawi pa sa buhok papunta sa ilalim ng tainga. Landi mo naman Jill. Baka ma-offend mo si sir. Gaga hindi ano. Ako pa. Akong bahala. Okay lang naman kay sir, di ba sir? Landi lang naman eh. Saka wala namang magagalit. Matapang ani ni Jill na lumapit kay Gyro na nakangisi. Ayos lang naman. I don't have a girlfriend din. Baka mamaya sa side mo pa may magalit. Ayaw ko ng away. Ganti ni Gyro para magtilian at manghiyawan ang mga kasamahan dahil sa kilig. May kung anong inis namang naramdaman si Pearl, kaya nagmadali na siya sa pagligpit ng gamit. Napakalandi pala ng lalaking to. Akala ko pa naman matino. Inis na ani ni Pearl sa isipan. Natatawa si Jill nang mapansin ang kinikilos ni Pearl. Sir, aalis na ba kayo? Baka naman merong akong goodbye kiss dyan kahit papaano. Pangaasar ni Jill. Nais niya lang maasar si Pearl. Pero wala siyang gusto kay Gyro dahil may iba siyang nagugustuhan. Pero aminado si Pearl na nagagapuhan siya kay Gyro dahil gwapo naman kasi ito. Uuna na po ako sir. Maraming salamat po at ingat po kayo. Magalang na paalam ni Pearl at saka nauna nang naglakad. Sinundan siya ng tingin ni Jill. Wala namang pakialam ang iba. Naku sir, galaw-galaw. Baka biglang umayaw ang kaibigan ko. Sundan niyo na po. Joke ni Jill. Kumunot ang noon Gyro. Siyempre sir, may alam ako no. Hindi naman ako manhid. Iba kayo tumingin sa kaibigan ko eh. Anito. Pagak na natawa si Gyro. Thank you Jill. Mahal ko talaga si Pearl. Matagal na at siya talaga ang dahilan bakit ako nandito. Pag-amin ni Gyro. Sabi ko na nga ba eh. May kakaiba talaga akong nararamdaman. Ay siya, good luck na lang sir ah. At hindi mabilis ma-fall ang kaibigan ko. Mapili din sa lalaki. Mataas ang standards. Pero kung maayos ang ugali at trato, pasok ka sa standards niya. Ani Jill. Ngumiti si Gyro sa kanya at saka tumango. Noted about dyan Jill. Ako nang bahala. Ani Gyro. Nagkausap pa saglit ang dalawa hanggang sa nagpaalam na si Gyro kay Jill. Mabilis niyang sinundan si Pearl at hindi naman siya nahirapan na hanapin ito dahil nasa isang 7-Eleven store ang babae. Napatigil si Gyro dahil bahagya siyang hiningal. Ngumiti naman si Pearl sa cashier nang suklian siya nito. Nang makalabas si Pearl sa store ay agad niyang binuksan ang inuming kanyang binili. Nakatayo lamang ito sa bandang gilid. Tinitigan muna ito ni Gyro si Pearl sa malayo. Napahinga siya ng malalim at saka inayos ang sarili bago maglakad papunta sa dalaga. Nung una ay hindi siya napansin ni Pearl hanggang sa napalingon na lamang ito sa kanya. Agad kumunot ang noo pero ngumiti din ng bahagya. Good evening sir. Bibili din po ba kayo? Tanong ni Pearl, may galang sa boses. Napatitig si Gyro sa kanya. Hindi maiwasan ni Pearl na makaramdam ng kaunting ilang. Sir, ayos na po ba kayo? Tanong ulit niya. Napakurap naman si Gyro na nabalik sa realidad.
Napatikim ito at bahagyang nahiya. Napakamot siya sa kanyang batok. Bahagyang nahiya at nailang. Pearl, pwede ba kitang ihatid? Wala ka naman sigurong sundo, di ba? Tanong ni Gyro. Nahihiya. Natigilan si Pearl. Napatitig sa lalaki. Sino bang mag-aakalang ang isang mafia boss ay mahihiya sa harapan ni Pearl? Na babaeng minamahal at obses na obses siya. Wala naman po akong sundo, sir. At palagi po akong commutes tuwing umuwi ako. Pero hindi po ba nakakahiya sa inyo, sir? Baka maabala ko po kasi kayo. Magalang-an niya. Hindi. Saka wala naman akong gagawin. At baka hindi ka kaagad makasakay. Marami pa naman ang mga pasahero ngayon. Ani Gyro, pero palusot niya lang naman yun. Ayos lang naman po, sir. Kayo pong bahala basta kayo po ang nagkusa, Ani Pearl, saka ngumiti. Gandang-ganda naman si Gyro dahil sa napakatamis nitong ngiti. Kaya sa huli ay imbis na ihatid agad ni Gyro si Pearl ay nag-nightwalk sila bigla. May nadaan kasi silang isang pasyalan. May mga ilaw kahit hindi naman Pasko. Maraming tao, mga bata, matanda at may mga magkasintahan. Perfect place para sa date. Thank you po pala sir dito Ani Pearl, sa kanya kinain ang biniling pagkain ni Gyro para sa kanya. Wala yun. Saka part of panliligaw. Nagsisimula pa lang din naman ako at kailangan mo nang masanay. Ani Gyro. Agad na napaubo si Pearl dahil sa gulat. Agad naman siyang inabutan ni Gyro ng tubig at binuksan ito. I'm sorry, nabigla ba kita? Masyado ba ako mabilis? Tanong ni Gyro. Nahihiya. Napalunok naman si Pearl at nagpunas ng labi. Sir, hindi po ba joke time nyo? Ani Pearl. Namumula ang buong mukha niya. Hindi naman ako nagbibiro, Pearl. At saka, totoo ang sinabi ko. Nililigawan na kita simula ngayon. At hindi mo naman kailangan sagutin ang sinabi ko na mahal kita. Basta, malalaman mo din kung saan nagsimula itong nararamdaman ko. Pero seryoso ako. Hindi kita pipiliting maniwala pero sigurado ako mapapatunayan ko. Ani Gyro. Napalunok na naman si Pearl saka napatikim. Nilingon niya si Gyro. Nakangiti ito sa kanya. Wala akong masabi, sir. Kasi nagulat talaga ako. Pero gaya ng sabi nyo, siguro ipakita nyo muna sa akin kasi masyado talagang mabilis. Ani Pearl, saka nag-iwas ng tingin. May tuwa naman sa puso ni Gyro. Kulang na lang ay magsisisigaw siya habang sumusuntok sa hangin. Pigil naman ang tawa ni Pearl sa nasasaksihan. Don't worry, Pearl. Pangakong hindi ka mabibigo sa akin. Ani Gyro. Naging komportable sila kasama ang isa't isa. Nagkaroon ng kwentuhan hanggang sa hindi nila namalayan na masyado na palang lumalalim ang gabi sa sarap ng pagkakwentuhan. Kaya ang ending, late nang nakauwi si Pearl. Tulog na ang kanyang mga magulang nang makauwi. Pero nagpapasalamat muna siya kay Gyro bago siya pumasok sa kanilang tahanan. Nagbihis lamang siya at naghilamos. Pagkatapos ay agad nang iniga ang sarili sa kama at nag-open ng account. Kumunot ang noo niya ng may isa pang dating post kung saan ay nilike ng isang stranger. Tiningnan niya yung post at gano'n na lamang ang pagkatigil niya. May post pala akong ganito? Saka, sino naman to? Nagtatakang tanong ni Pearl. Hindi niya na makilala at matandaan ang batang lalaking kasama niya sa larawan na nakanguso. Halatang ayaw din sa kamera. Umiling na lamang si Pearl. Baka mabaliw lang ako kakaisip ko Ani Pearl. At akmang isasarado na niya ang account nang bigla niyang maalala yung nag-like noon. Clinic niya yung profile at doon bumungad ang larawan ni Gyro. Napabangon na lamang si Pearl. Inistok niya ang binata. Famous siya. Gwapo pero masyadong malinis ang timeline. Iilan din ang post. Halatang hindi masyadong active sa social media. Pero marami mga tag sa kanya. Kahit na hindi niya alam na kinukuhanan siya ng litrato. Gwapo pa din siya. Ani Pearl. Ginugol niya ang ilang minuto sa pag-stalk kay Gyro. After that ay may ngiti siya sa may labi. At natulog na siya habang iniisip ang araw nila ni Gyro na magkasama kanina. Ilang buwan ang lumipas. Everything was so fast. Nanligaw na si Gyro kay Pearl. Nagtapat na ito ng nararamdaman sa kanya in a romantic way. Sobrang saya ni Pearl ng araw na yun. At maging siya ay sinabi niya din ang totoong nararamdaman niya. Mabilis man ang mga pangyayari pero para sa kanya ay hindi naman dapat pinapatagal pa ang lahat. Hindi dahil nagmamadali siya, kundi nakikita niya din talaga kung paano patunayan ni Gyro ang sarili nito sa kanya.
Marami na din siyang nalaman tungkol sa lalaking minamahal, maging ang pagiging mafia nito na hindi naman itinago ni Jairo. Sinabi din ni Jairo sa kanya kung paano, kailan, saan nagsimula ang pagmamahal nito sa kanya. Nagulat si Pearl nang malaman ng lahat ng iyon dahil hindi niya inaasahan, pero napangiti na lamang siya sa saya. Tapos doon niya din naalala ang lahat. Noong mga bata pa silang dalawa kung paano sumama si Pearl sa kanyang ina na nagtatrabaho sa mga magulang ni Jairo. Kaya sino mag-aakala na magiging silang dalawa at tatagal ng 2 taon bilang magkasintahan hanggang sa dumating na sa puntong magpapakasal na. Unexpected ang lahat pero matibay ang pagmamahala nila. Congrats anak! Nakanting saad ng papa ni Pearl at saka siya niyakap ni Jairo. Umalis na sa harapan nila ang mga magulang kaya agad hinawakan ni Jairo ang kamay ni Pearl habang wala pa ding tigil ang pag-iyak. Hoy, tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Naiiyak na din ako eh. Bulong ni Pearl sa umiiyak na si Jairo kahit na wala pa naman. Ang ganda mo, Ann. Humihikbing puri ni Jairo. Napangiti na lamang sila pareha sa isa't isa at hinawakan ang mga kamay. Saka humarap sa pari at nakinig sa mga sasabihin nito. We gathered here today in the sight of God and these witnesses to join together Mr. Levito and Miss Devena in holy matrimony, which is an honorable estate, institute of God since the first man and the first woman walk on the earth. Therefore, it is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently and soberly. Into this holy estate, these 2 persons present come now to be joined. Therefore, if anyone can show just cause why they may not be lawfully joined together, let them speak now or forever hold their peace. Pagsisimula ni Father. A reading from Apostle Paul, the first letter to the Corinthians chapter 13 verses 4 through 7. Love is patient, love is kind. It is not envy, it is not boast. It is not proud, it does not rude. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Father, as Jiro and Pearl pledge themselves to each other, help them and bless them that their love may be pure and their vows may be true. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Dasal pa ni Father. Hindi mapigilan ni Pearl na papalingon kay Jairo dahil nagagapuhan siya rito sa suot at ayos nito. Jairo and Pearl, you have come together this day so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of this minister of His word and this community of family and friends. And so, in the presence of this gathering, I ask you to state your intentions. Have you both come here freely and without reservation to give yourself to each other in marriage? If so, answer by saying, I have. I have. I have. Saad ni na Jairo at Pearl. May inabot si Father kay Jairo na isang papel at agad naman itong binasa ni Jairo habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Pearl. I promise to be kind, patient, and forgiving. I promise to hold from this day in my heart, my mind, and soul, and to take care of you for the rest of my life. In all my thoughts about how best to love you, it occurs to me that the best way is to keep showing up. I promise to love you, to be your faithful partner in life, and live with gratitude for you daily. You are the most important person in the world to me. I give myself completely to you. I offer my love for my own happiness. I surrender all that is within me, so that we may grow old together. Together we can work out in any difficulties or challenges so as we are willing to communicate in any meaningful way about them. No matter what may come or way, this commitment shall never falter from us. I vow never ever to hurt you or make you feel less than perfect in any way, both now and forevermore. I promise not only to love, but also to respect and cherish our union from this day forward. Until death parts us, part again. Basa ni Jairo. Ibinalik ni Jairo yung papel kay Father. May inabot naman ito kay Pearl na agad namang kinuha ng babae. We are going into this life together. We will face the difficulties of today as well as tomorrow with courage born anew each day. May our faithfulness to one another's need, physical, spiritual,
emotional. As your wife, I promise to be your rock. I promise to uplift and encourage you. I promise to never give up on you. I will work hard every day to make sure that we both know how much I love you and cherish you. I pledge myself, my life, my heart, and all that is within me to be your one faithful wife from this day forward, for better or for worse, in sickness and in health. All the days of our lives together are like a beautiful tapestry with threads coming together which create a perfect whole. With these wedding vows, completed here today through making promises before our friends and family, it has been woven by two people who have decided they want their life together forevermore as one solid and cherished shed. Pagbasa ni Pearl, binalik na ni Pearl kay Father yung papel na ibinigay nito at muling initian si Jairo. Jairo and Pearl will now exchange rings as symbol of their commitment and endless devotion. Saad ni Father? Huminga muna ng malalim si Pearl bago siya tumango at nakinig kay Father sa sasabihin nito. Lumapit sina Janus at Hayes para ibigay ang singsing kay Father na nakalagay sa isang kahon. Inabot naman ni Father kay Jairo yon saka tumango. Jairo, please take the ring you have selected for Pearl. As you place it on her finger, repeat after me. With this ring, I, Jairo, take you, Pearl, to be my wife, and to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Ngumiti si Jairo bago banggitin ang mga sinabi ni Father. Isinuot niya muna ang singsing sa palasingsingan ni Pearl bago siya magpatuloy sa pagsasalita. I, Jairo, take you, Pearl, to be my wife, and to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Pearl dahil sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala pa din. Inabot ng pari ang singsing kay Pearl na tumango. Pearl, please take the ring you have selected for Jairo. As you place it on his finger, repeat after me. With this ring, I, Pearl, take you, Jairo, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Nginitian muna niya ang lalaki bago isuot sa kanyang singsing. I, Pearl, take you, Jairo, to be my husband, to have and to hold you from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Sabi ni Pearl. Ibinigay na ni Father ang isang kahon kay Chris bago ito magsalita. Jairo, do you take this woman to be your wife, to live together in holy matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Tanong ni Father. I do. Nakangiting sagot ni Jairo. Pearl, do you take this man to be your husband, to together in holy matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live? Tanong naman ni Father kay Pearl na napatitig kay Jairo. I do, Father. Nakangiting sagot ni Pearl. May Jesus Christ, our Lord and Savior, always be at the center of the new lives you are now stating to build together, that you may know the ways of true love and kindness. May the Lord bless you both all the days of your lives and fill you in His joy. Amen. Sabi ng Father. Hindi na napigilan ni Pearl na bahagyang magtakip ng kanyang bibig dahil unti-unti nang tumatakas ang kanyang emosyon, hanggang sa hindi niya napigilan ang paglabas ng kanyang mga luha na unti-unti nang nagbabagsakan. Jairo and Pearl, having witnessed your marriage vows in the eyes of God, and before all who are assembled here, by the authority invested in me by the state of the Philippines, I pronounce you husband and wife. Jairo, you may now kiss the bride. Ani ng Father. Agad siniil ni Jairo si Pearl ng matamis na halik at narinig nila ang palakpakan ng lahat at hiyawan ng mga tao sa loob ng simbahan. Napansin din nila na umiiyak na ang bridesmaid, maging ang best mans nila.
I love you, Pearl. Nakangiti ngunit umiiyak na saad ni Jairo. Dahil sa sobrang saya ng nararamdaman ay hindi na napigilan ng emosyon. Muli silang nagsalo ng matamis na halik sa harapan ng mga kamag-anak at Diyos. Mahal din kita, Jairo. Bulong ni Pearl. Muli ay tumugtog ang lalaki sa isang gilid ng kantang A Thousand Years, kaya kapwa na pangiti sina Jairo at saka Pearl na humarap sa lahat ng tao, kasabay noon ay ang palakpakan ng mga ito. Habang may ngiti sa labi, ang kanilang mga magulang ay masaya habang ang kanilang mga ina ay masaya ngunit naiyak. Sa harapan ng simbahan, sa harapan ng Diyos, at sa harapan ng lahat, nagmamahalan sila ng walang katapusan. Ang isang mafia boss na obses sa kanya at mahal na mahal siya, ay mahal niya din. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Obsession. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!